sa isang sanglaan ng alahas sa loob ng lungsod. Isang lalaking nagngangalang Marco ang pumasok. Dahan-dahan siyang naglakad sa loob, parang sinusuri ang bawat sulok at gamit. Sa oras na yon, abala ang may-ari sa pakikipag-usap sa ibang customer. Lumapit si Marco at ipinakita ang isang lumang orasan mula sa Europa. Habang tinitingnan iyon ng may-ari, palihim na dumulas si Marco sa likod ng counter. Hindi pa man nakakaintindi ang may-ari. Segundo lang, pumasok ang mga kasamahan ni Marco. Hindi ito pangkaraniwang nakawan. Sa ilalim ng sanglaan, may nakatagong malawak na lugar kung saan may ilegal na operasyon. Nakatago roon ang napakaraming pera mula sa grupo ng sindikato. 2 tao ang bumaba gamit ang lubid. Isa-isa nilang pinabagsak ang mga armadong lalaki na nagbabantay. Sinusuri nila bawat kwartong madadaan, hanggang nakita nila ang silid na puno ng napakaraming pera at droga. Dali-dali nila itong isinilid sa dala nilang mga maleta. Habang naghahanda silang umalis, napansin nilang may ilang tao pa sa kabilang kwarto. Gusto ni Marco na patayin ang mga ito para walang ebidensya, pero pinigilan siya ng kanyang kasamang si Leo. Sinabing wala namang nakita ang mga ito at dapat hayaan na lang. Lingid sa kanilang kaalaman, isinara ni Marco ang pintuan at naghagis ng granada. Dinala ang nakuhang pera sa ibang lugar kung saan sinalubong sila ng kanilang malupit at makapangyarihang pinuno na si Victor. Dahil sa matagumpay na operasyon, ipinangako niyang makukuha nila ang kanilang bahagi kapag naihatid na ang pera sa tamang destinasyon. Nalaman din ni Marco na napalitan na ang kanilang piloto. Bago sila maghiwalay, personal na naglagay si Victor ng GPS tracker sa lalagyan ng pera. Ngunit hindi nagtagal, isang matinding bagyo ang tumama at bumagsak ang eroplano na may dalang pera. Lumipas ang 5 buwan. Lumipat ang kwento sa isang malayong kagubatan sa Montana sa lupain ng mga katutubong Amerikano. Doon natin nakilala si Rico, isang lalaking namumuhay mag-isa sa ilang. Tinatawag siyang ilegal na mangangaso, ngunit puno ng trahedya ang kanyang nakaraan. May asawa siyang katutubo at mahal na mahal nila ang isa't isa. Ngunit habang nasa digmaan siya sa ibang bansa, namatay ang kanilang anak dahil sa sakit sa baga. Pagbalik niya, nagbago ang kanyang asawa, nalulong sa bisyo dahil sa lungkot, hanggang sa tuluyan na rin itong pumanaw. Dahil wala nang natira sa kanya, pinili ni Rico ang mamuhay ng nag-iisa sa gitna ng kalikasan. Palipat-lipat siya ng tirahan, walang permanenteng bahay. Taglamig noon at nagyelo ang lawa malapit sa kanya. Habang nangingisda siya sa yelo, may napansin siyang kamay ng tao na nakabaon sa ilalim nito. May suot itong singsing at doon niya napagtanto na ito ang nawawalang piloto ng eroplano. Binasag niya ang yelo at hinugot ang bangkay. Sa tabi nito may nakita siyang matigas at nakakandadong maleta. Nang buksan niya ito, tumambad ang napakaraming pera pero hindi siya nagpakita ng kasakiman. Napansin din niya ang wasak na eroplano at dinala ang maleta sa kanyang pansamantalang tirahan. Kinabukasan, ipinakita naman si Alma, isang babaeng bantay gubat na isa ring single mother. May anak siyang inaalagaan ng babysitter. Matapat si Alma sa kanyang tungkulin. Habang nagbabantay, pinigilan niya ang 2 turista na mangisda sa yelo dahil manipis ito at delikado. Handa sanang payagan ng sheriff na si Ramon pero tumanggi si Alma. Nagalit ang mga turista kaya napilitan si Ramon na mamagitan. Kalaunan pinagsabihan niya si Alma na mahalaga ang mga turista sa kita ng lugar at huwag masyadong mahigpit. Samantala, lumipat ang eksena kay Leo na ngayoy nagbago na at naging relihiyoso. Tinutulungan ang iba na magbagong buhay. Isang araw, binisita siya ni Marco. Matapos niyang kutyain ang bagong pamumuhay ni Leo, ibinalita niya na aktibo na muli ang tracker ng pera. Ayon kay Marco, ang eroplano na may dalang milyon-milyong dolyar ay lumubog sa isang lawa. May plano silang kunin ito gamit ang kagamitan sa pagsisid nang hindi nagdudulot ng gulo. Dahil kilala ni Leo ang lugar, kailangan siya ni Marco bilang gabay. Sa una, tumanggi si Leo, ngunit pinaalalahanan siya ni Marco kung gaano kapanganib ang sitwasyon kung hindi siya sasama. Sa huli, napapayag din niyang tumulong ang isang matigas ang ulo na lalaki. Nagtipon muli ang dating grupo ni Marco at sabay-sabay silang nagtungo sa nagyayelong lawa. Samantala, si Alma ay tumulong sa isang lokal na lalaki na si Ben na na-stranded ang sasakyan sa gitna ng yelong lawa. Habang inaayos nila ito, may napansin silang lalaking papalapit mula sa malayo. Nakilala ito ni Ben bilang si Reco, isang taong madalas gumala sa lugar. Umano'y hinahanap ang nawawala niyang asawa. Dahil dito, napagkamalan ni Alma na isa siyang ilegal na manghuhuli.
Hiningan ni Alma si Reco ng permit sa pangingisda, ngunit wala itong maipakita. Dahil dito, siniyasat niya ang mga gamit nito at laking gulat nila nang makakita ng isang matibay na kahon na puno ng pera. Ipinaliwanag ni Reco na nakita niya lang iyon sa ilalim ng yelo, ngunit hindi sila naniwala, kaya agad siyang inaresto ni Alma at pinusasan. Napailing si Ben at pabirong sinabi na baka nang galing iyon sa nakawan sa sugalan. Ipinaalam ni Alma sa hepe ang natuklasan. At kahit ito ay nagulat at nagdesisyong pumunta mismo roon, ngunit bago pa makaalis si Alma kasama si Reco, dumating si Marco at ang kanyang grupo. Ayon kay Leo, isa sa mga kasamahan ni Marco, matutunaw na ang yelo sa loob ng 10 oras kaya kailangan na nilang kumilos. Nang matunton ni Marco ang lokasyon ng kahon, agad niya itong hiningi. Nagkunwari si Alma na wala siyang alam, kaya tinutukan siya ng baril ni Marco. Hinahalughog ni Leo ang sasakyan at iisang kahon lang ang nakita. Dahil sa galit, tinanong ni Marco kung nasaan ang iba pang pera. Bago pa niya masaktan si Alma, tinulak siya ni Reco na naging sanhi ng tutukan. Dumanti ng putok si Ben habang sinusubukang tumakas ni Alma, ngunit nakakabit pa ang sasakyan niya sa kotse ni Ben. Tinanggal ni Reco ang tali at sumakay sa sasakyan ni Alma, ngunit naiwan si Ben at hindi nakaligtas. Sa gitna ng kaguluhan, si Lara ay sumakay sa sasakyan ng autoridad at nakipaglaban kay Reco. Nakakuha siya ng kahon ngunit nahulog ito sa lawa at tuluyang lumubog ang pera sa ilalim ng yelo. Galit na galit si Marco at hinabol sina Alma at Reco. Ngunit napuruhan ng bala ang gulong ng kanilang sasakyan kaya hindi sila makasunod agad. Samantala, tumawag si Lara sa nobyo niyang si Dante, nakasamahan din ni Marco, upang humingi ng tulong. Mabilis na nagmaneho si Alma para makatakas sa delikadong sitwasyon. Tinanong niya si Reco kung sangkot ba ito sa lahat, ngunit sinabi nitong napulot lang niya ang kahon at nakita rin ang bumagsak na eroplano na hinahanap ng iba. Sinubukan ni Alma tawagan ng hepe ngunit walang signal. Hindi nagtagal, tuluyang nasira ang kanilang sasakyan kaya napilitan silang maglakad. Plano ni Alma na makarating sa isang istasyon 2 milya ang layo. Dahil sa tiwala, tinanggal niya ang posas ni Hector. Upang hindi mabasag ang yelo, nagtali sila ng lubid sa isa't isa habang maingat na naglalakad. Samantala, na-stranded pa rin si Marco at ang grupo. May napansin si Leo na kwago at itinuring itong masamang senyales, ngunit hindi siya pinansin. Nang maayos ang sasakyan, biglang bumigay ang manipis na yelo at mabuti na lang at nailigtas nila si Leo bago pa tuluyang mawala sa ilalim. Habang naglalakad sina Alma at Reco, napagtanto ni Reco na hindi sila aabot sa istasyon sa oras. Iminungkahi niyang pumunta na lang sa kanyang kubo kung saan may mga kagamitan at armas na makakatulong sa kanila. Pumayag si Alma at sumunod. Dumating naman si Dante at nagsimulang habulin sila gamit ang snowmobile. Habang papalayo sina Alma at Reco, biglang nagbitak ang yelo kaya napilitan silang tumakbo at muntik nang malunod bago makaligtas. Pagdating sa kubo, agad naghanda si Reco, kumuha ng pana at naglagay ng mga patibong. Napansin ni Alma ang mga larawan ng asawa at anak nito, ngunit hindi muna ito nagsalita. Di nagtagal, dumating si Dante. Gumana ang mga patibong at tumilapon ang kanyang sinasakyan. Nagkaroon ng matinding labanan. Tinamaan siya ni Reco ng pana, ngunit nahulog naman si Reco sa nagyayelong tubig. Nakaahon siya, ngunit nasugatan si Dante sa paa. Bago pa tuluyang mapatay ni Dante si Reco, pinaandar ni Alma ang patibong na bakal at tumama ito sa ulo ni Dante na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Tinulungan ni Alma si Reco at mabilis silang umalis sa lugar. Hindi nagtagal, dumating si Marco at ang kanyang grupo sa pinangyarihan ng labanan. Nang makita ni Lara ang bangkay ni Dante, napaiyak siya. Ito ang kanyang minamahal. Sa matinding galit, nangako si Marco na paghihigantihan nila ang nangyari. Si Lara naman ay punong-puno ng galit at determinasyon. Puno ng galit, dinampot ni Marco ang baril at agad sumugod pasulong. Samantala, kasama ni Alma si Reco at sinabi niyang may alam siyang ligtas na lugar na maaari nilang puntahan. Ngunit hindi nagtagal, namataan sila ng grupo ni Marco. Nagtangka siyang magpaputok pero napigilan niya ang sarili dahil gusto niyang mahuli si Reco ng buhay. Napagtanto ni Reco na nasundan sila dahil sa mga bakas na naiwan nila sa lupa. Tumakbo sila papasok sa masukal na gubat kaya napilitan sina Alma at Reco na dumaan sa mababaw na ilog upang mabura ang kanilang mga yapak. Sa kabila nito may isang kasamahan si Marco na bihasang sumunod sa bakas, kaya natuntun pa rin nila ang direksyon ng dalawa. Maya-maya napansin nilang papasok na sila sa isang sagradong lugar na
Kilala sa kanilang komunidad, isang lumang pangangaso na pinaniniwala ang pinamamahayan ng mababangis na hayop. May nagbabala na huwag nang tumuloy. Pero hindi iyon pinansin ni Lara at ipinilit pa rin ang pag-usan. Biglang nahulog si Lara sa isang nakatagong patibong at malubhang nasugatan ang kanyang binti. Agad siyang hinila palabas ng kanyang mga kasama. Dahil sa kaguluhan, nagkaroon ng pagkakataon sina Alma at Reco na makatakas. Nang mas malayo hanggang sa makahanap, sila ng isang madilim na kuweba at doon sumilong. Basang-basa ang damit ni Reco kaya nagsimula siyang manginig sa lamig. Nagsindi ng apoy si Alma at tinulungan siyang magpainit. Pinahubad niya ang basang damit nito at sinikap na mapanatili ang init ng kanyang katawan. Habang nagpapahinga, tinanong ni Alma kung bakit tila may mabigat na dinadala si Reco. Tahimik itong sumagot na may iniwan siyang bahagi ng kanyang nakaraan na hindi na niya kayang balikan. Ibinahagi niya ang sakit at mga pagkakamaling patuloy na bumabagabag sa kanya na lalong nagpalambot sa damdamin ni Alma. Ikinuwento ni Alma ang isang sinaunang ritual mula sa kanilang pinagmulan, isang paraan upang pakawalan ang sakit at magsimulang muli. Hinikayat niya si Reco na bitawan ang bigat ng nakaraan at harapin ang panibagong simula. Samantala, dinala ng mga kasama si Lara sa isang lumang kubo sa gitna ng kagubatan. Doon nila sinubukang gamutin ang kanyang sugat habang nagbabalak kung paano muling hahabulin sina Alma at Reco. Hindi nagtagal, may isa pang tao ang dumating na tila may dalang bagong panganib sa kanilang sitwasyon. Tiniyak ni Drake sa kanya na kontrolado ang lahat. Sinabi ni Rhodes kay Lara na maghihiganti sila. Pagkatapos, ibinunyag ni Rhodes na may isa sa kanila ang matagal nang nagtataksil at siya rin ang nagplano ng pagnanakaw ng pera. Ang taong iyon ay si Ellis. Nagulat si Ellis, pataranta at nagmakaawa ng kapatawaran, ngunit paulit-ulit siyang sinaksak ni Rhodes hanggang sa mapatay siya sa mismong lugar. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni na Alma at Rexo ang paglalakbay sa lugar. Sinabi ni Reco kay Alma na kabisado nito ang lupaing iyon. Ipinaliwanag ni Alma na doon siya lumaki. Mga kababayan niya ang naroon at kabilang siya sa tribong Blackfoot. Sa puntong iyon, papunta si Alma sa kanyang tribo at di nagtagal ay natagpuan sila ng kanyang mga kababayan kasama si Reco. Nakinig ang kanilang pinuno na si Oz habang ipinapaliwanag ni Alma ang lahat. Gayunpaman, malinaw na hindi gusto ni Oz si Reco. Ang asawa ni Reco ay kabilang din sa parehong tribo at dahil sa nangyari rito, si Reco ang sinisisi ni Oz. Sinubukan ni Reco na ipaliwanag na tunay nilang minahal ang isa't isa ng kanyang asawa. Sinabi rin ni Alma kay Oz na may mga mapanganib na taong humahabol sa kanila at nasa kustodya niya si Reco kaya hindi niya ito basta maiiwan. Matapos marinig iyon, pumayag na rin si Oz na tumulong. Habang nagpapatuloy sila, ipinakita ni Oz ang isang lugar sa ilalim ng yelo kung saan may kagubatang umiral, libu-libong taon na ang nakalipas. Dahil nakakulong ito sa ilalim ng yelo, naiipon doon ang methane gas kaya mapanganib ang lugar. Binalaan niya sila na maging alerto. Di nagtagal, narating nila ang teritoryo ni Oz. Pinuna ni Oz si Alma sa pagsama sa mga autoridad at paglayo sa kanyang mga kababayan. Sumagot si Alma na ginawa niya iyon upang maprotektahan sila. Kalaunan, kinausap ni Reco si Oz ng pribado at ipinaliwanag na ang mga humahabol sa kanila ay naghahanap ng bumagsak na eroplano na may lamang milyon-milyong dolyar. Idinagdag pa niya na kung matagpuan ang pera, makatutulong ito sa mga tao ni Oz. Inakusahan ni Oz si Reco na sinusubukan nitong bilhin ang kapatawaran gamit ang pera, ngunit sinabi ni Reco na nais lang niyang gumawa ng mabuti para sa kanyang mga kababayan. Samantala, naghihintay si Alma kay Sheriff Raleigh na dumating at di nagtagal ay dumating na nga ito. Nang tanungin ni Alma ang tungkol sa backup, sinabi ni Raleigh na huwag itong mag-alala. Sana ngayon, kailangan muna niyang ipaalam sa departamento ang tungkol sa bumagsak na eroplano. Nagulat si Alma dahil hindi niya kailanman nabanggit ang eroplano sa kanya. Ibinunyag ni Raleigh ang kanyang tunay na pakay, sinasabing malaking oportunidad ito para sa kanilang lahat. Kung tutulungan nila sa paghahanap ng eroplano, may makukuha ang bawat isa. Nang tumanggi si Alma, sa pilitang isinakay ni Sheriff Raleigh sina Alma at Reco sa kanyang sasakyan. Sa mga sandaling iyon, nag-aabang sina Rhodes at ang kanyang grupo sa di kalayuan. Bago pa maibigay ng hepe ang dalawa sa kanila, nagsalita si Reco at sinabing hindi na kailangang makipag-usap pa sa grupo ni Marco. Sa halip, inalok niya ang hepe na siya na mismo ang magdadala rito sa bumagsak na eroplano kapalit ng lahat ng perang makukuha nila. Dahil sa kasakiman, pumayag ang hepe. Nang tanungin kung nasaan ang eroplano,
Sinabi ni Reco na may GPS sa loob ng kanyang bag na magpapakita ng eksaktong lokasyon. Ngunit pagpasok ng kamay ng hepe sa bag, bigla itong naipit sa isang nakatagong bitag, dahilan ng matinding sakit. Dahil dito nawala ng kontrol ang sasakyan at tumagilid. Agad binasag ni Rico ang bintana at hinila palabas si Lara. Malubhang nasugatan ng hepe, ngunit pilit pa ring tinutukan sila ng baril. Mula sa di kalayuan, nagpaputok si Lara at isang bala ang tumama sa hepe. Agad itong namatay. Nagtago sina Alma at Reco sa likod ng tumaob na sasakyan. Nang papalapit na si Lara, nalinlang siya ni Reco. Mabilis na kinuha ang baril ng hepe at pinagputihan siya. Gumanti si Marco at tinamaan si Reco at nabitawan ang baril. Agad naman itong sinipa ni Marco. Barilin na sana niya ito pero pinigilan siya ni Rhodes. Dahil wala na raw silbi si Alma, inutusan ni Rhodes ang isa nilang kasamahan na patayin ito. Ngunit tumanggi siya dahil iniwanan niya ang marahas na buhay. Dahil sa pagtanggi, si Rhodes mismo ang bumaril sa kanya. Bago ito tuluyang mamatay, inihagis nito ang isang lighter malapit sa paa ni Rhodes. Tulad ng babalanon, sumiklab ang methane gas sa ilalim ng yelo at nilamon ng apoy si Rhodes agad siyang nasawi. Sa gitna ng kaguluhan, nakataka sina Reco at Alma. Ngunit nagkahiwalay sila. Habang hinahanap ni Reco si Alma, may tumawag sa kanya. Hawak ni Marco si Alma bilang bihag. Nagbanta si Marco na papatayin si Alma kung hindi siya dadalhin ni Reco sa eroplano. Para patunayan, nagpaputok siya malapit sa tenga ni Lara. Bago pa siya makaputok muli, itinulak siya ni Lara. Sa gitna ng agawan, tinamaan ng bala si Reco sa balikat at bumagsak. Tinulak ni Alma ang nakatayong bangka patungo kay Marco. Nakakuha si Reco ng matulis na piraso ng kahoy at ginamit niya yon sa kanilang laban. Itinusok ito sa leeg ni Marco, agad nitong ikinamatay. Pagkaraan nito, sa ilalim ng paggabay ng isang matandang leader ng tribo, sumailalim si Reco. Sa 4 na araw na pag-aayuno upang pakawalan, ang bigat ng kanyang damdamin sa nakaraan. Isinagawa rin ang isang ritual ng paglilinis na dati nang nabanggit ni Alma. Sa ritual, nakakita si Reco ng mga alaala na paluha at unti-unting natutong bitawan ng sakit sa kanyang puso. Makalipas ang ilang panahon, sinabi ni Lara sa leader na nabawi ng mga autoridad ang 4 na milyong dolyar mula sa bumagsak na eroplano, kahit na 20 milyon ang orihinal na laman nito. Nagtanong si Lara kung ibinigay ba ni Reco ang natitirang pera sa tribo. Sumagot naman ang matanda na oo. Simula noon nagsama na si Alma at Reco kasama ang munting anak ni Alma.